Sa NBA ngayon, yung mga teams na nagtatang, tinatarget nila yung mga best player or best prospect na papasok sa NBA draft. Pero prior sa taon ng draft, doon din nalalaman kung sino talaga ang magiging number 1. At prior pa sa taon na yon, merong nirarank na mga players sa iba-ibang website. Mostly doon galing sa US. Hindi pa kasama doon yung mga players galing sa international level. Ang Dallas Mavericks, kung pagbabasehan natin yung mga players nila sa lineup, nasa kanila yung 4 na top prospects sa US at international level dati. Si Luka potentially number 1 overall siya noong 2018. Yun nga lang, hindi siya pinili dati. Si Jaden Harden naman ang number 2 ranked player nung class ng 2021, kasunod ni Chet Holmgren. Hindi siya nag-college, dumiretso ng G League na nag-average pa siya noon ng 17 points, 4 rebounds at 3 assists per game, katulad yon ng average ni Scoot Henderson. Napili si Jaden Harden noong 2022 bilang 37 ng Sacramento at tinrade nila sa Dallas. Kung sa lineup pa nila, andon si Josh Green na number 8 ranked player ng 2018 na napili naman ng Dallas bilang number 18 sa 2020 draft. So hindi ko na isasama dito si Dante Exum at si Kyrie Irving. Matagal na sila sa NBA at bago pa dumating si Luka. Sa time na dumating si Luka sa Dallas, 4 na top rank player ang nakuha ng team. Kasama na siya dun. Sa 4 na yon, yung isa pa yung former number 1 rank player ng ESPN si Dereck Lively. So hindi siya pinili ng Dallas katulad nitong si Luka, pero dun siya tinrade sa mismong draft night. Ang kasama niya sa ranking noon or kabatch niya si Derek Whitehead, Keontae George, Brandon Miller at Cam Whitmore. So ito lang yan kung bakit hindi naging part ng top 10 sa draft itong si Dereck Lively, pero number 12 pa rin naman siya. Kasama siya ngayon sa top 10 ng best rookie sa NBA at kasama din agad siya sa starting unit ng Dallas. Si Dereck Lively nagmula ng Philadelphia. 19 years old pa lang siya ngayon, going 20 sa February 12, 2024. So batang player pa talaga. Base sa isang article, nung 6'3 ang height nitong si Lively nung nasa 8th grade, mabilis na siyang tumatangkad nun. So nasa guard position pa siya nun. Marami kasi mga players ang ganon ang senaryo sa NBA. Pero ang sinabi nun ni Lively, mabilis siyang tumangkad, mabagal naman ang coordination ng katawan niya. Hindi pa siya ganong kapisikal maglaro. Unti-unti naman niyang nadidevelop yun sa high school. Ang mostly nag-guide sa kanya sa basketball nanay niya, isang 6'4 player mula Penn State. Naglaro bilang sentro ang nanay niya sa college at usual moves nito post-up at pull-up jumper na tinuro niya kay Dereck Lively. Naging part din ng Sixers ang nanay ni Lively bago siya ipinanganak at naging director pa ng marketing ng Penn State. Kaya may benefit nun si Dereck Lively nung bata pa siya dahil maraming Sixers players ang nakakasama niya dahil sa nanay niya ay part ng management. At ang pinakamalapit pang player sa kanila nun si Allen Iverson. Sa high school ang comparison talaga niya si Tyson Chandler. 7'1 ang height ni Tyson Chandler noon at naging part din siya ng 2011 championship team ng Dallas dahil sa kanyang defense. Sa high school, dominante rin siya. Number 2 overall pick siya noong 2001. Sa senior year pa ni Chandler, meron siyang 26 points, 14 rebounds at 8 blocks per game. Si Dereck Lively, 14 points, 14 rebounds at 4 blocks per game nung kanyang senior year. Naging player of the year pa siya sa high school at kasama din siya sa 3 magkakaibang All-American Games. Siya yung defensive player na narank na number 1 sa ESPN. Mostly ang nararank doon yung mataas yung average sa points at minsan two-way player din tulad ni Holmgren, Banchero, Mobley, Green, sama na natin si Wiseman. Si Lively, defense talaga until college. Tulad at sinabi ko dati, ang Duke kung saan nga naglaro dito si Lively at yung Kentucky, lagi naman nakakakuha yun ng mga top prospect at sa season nila meron nalalaglag. Si Lively yung isa doon, nasa off the bench at starting unit siya doon, pinagpapalit-palit. Ang average noon ni Dereck Lively, 5 points, 5 rebounds at 2.3 blocks per game. Kung titingnan mo ang stats na yon, paano naging number 12 sa draft si Lively ay meron pang mas magagaling na player sa kanya. Nilagpasan yung mga top player tulad ni Jordan Hawkins, Keontae George, Jaime Jaquez, Brandon Podziemski, Derek Whitehead na ka-teammate niya at marami pa. Based sa stats sa college season ni Lively, kahit hindi siya umi-score ng mataas, ang pinakamalapit na comparison niya after Tyson Chandler sa high school ay sina Anthony Davis at Jaren Jackson Jr.
dahil sa kanyang shot blocking at defense. May rate siya na almost 13% na mapapalpal niya yung tira ng kalaban. Mataas ang rating na yun. Siya din ang pangalawang player kay Victor Wembanyama sa mga prospect noong 2023 draft ang may pinakamahabang wingspan, 7'8". Sa lahat din ng field goals ni Lively sa Duke, mostly dunks. Alley-oop pa yung karamihan. Nakasama pa siya sa all-defensive team at all-freshman team sa college. Sa 2023 draft, ang kinuha talaga ng Dallas noon bilang 10th overall si Cason Wallace at tinrade nila kapalit ni Dereck Lively. Ang nakitang dahilan kasi doon kung bakit hindi talaga pinili si Lively bilang number 10 ay dahil sa financial aspect. Dahil nga nawala din doon si Davis Bertans. Mas mataas yung binigay na value ng Dallas kay Lively at sa naging kapalit niya. Base pa kay Jason Kidd nung nag-workout talaga si Dereck Lively sa team nila, gustong kunin talaga ng Dallas. Sinabi niya yung kay Tyson Chandler. Siya din yung unang player na nag-train kay Dereck Lively na base pa kay Jason Kidd. Gusto ng Dallas na maging katulad ni Chandler itong si Lively at maging franchise center. Meron siyang average na 9 points, 8 rebounds, 1.6 blocks per game at leader siya sa buong NBA pagdating sa field goal percentage. Siya din ang number 1 sa efficiency rating. Mataas din ang kanyang winning rate. Ang pinaka-best game niya versus OKC. Meron 20 points, 16 rebounds at 7 blocks. Nasa 4 na double-double na rin si Lively. So bago pa lang talaga pumasok yung NBA draft, plano na ng Dallas na kumuha ng isang big man at si Dereck Lively yung best player doon. Sa stats ng mga rookie ngayon, number 10 sa points per game si Lively, number 4 sa rebounds, number 3 siya sa overall blocks. So yan muna ang kwento tungkol dito kay Dereck Lively. Sa ngayon kasi meron siyang injury at yun ay makakaapekto rin sa Dallas dahil nga siya ang main center nila ngayon at tinitingnan magiging franchise center sa mga susunod na taon pa kasama si Luka.